Pero meron talagang audition. Diba? May audition. Uy, mag-audition na kayo, taputan niyo si Sas. Lahat, may audition, pati kumukuha din at sila nag-recruit sila from all sides. From all sides sila nag-recruit. At malaki ang TF, di ba, Joey? Sabi ko nga, kung naghahanap na rin kayo pantapat sa akin, ako na lang kunin nyo. I'm gonna attack myself! Gagawa ako ng isang page, ang gagawin ko lang, titirahin ko lang yung sarili ko. Ako na kunin nyo. Pwede, no? Pwede. Oo. Diba? Tatapat sa akin, edi ko na lang. Malaki ang budget, Miss Laika. Tanong mo kay Joey. Joey, sabihin mo kung magkano ang budget. For the per person. Per person? Ewan ko, parang tayo na narinig, 7 million, di ba may mga ganyan? May tier yun, may tier. May tier. At depende kung sinong titirahin mo. Siyempre, kung ikaw ang vlogger, tapos pag titirahin mo si ganito, ganyan. Siyempre, ikaw, mag-aano ko rin. Puta kayo, marami yung followers, ganyan. Kaya kayo mga followers, maging masugid kayong mag-comment. Kasi nga, para ubusin natin yung pera ng kabilang parlor, magdidemand sila ng mas malaki ng presyo. Diba? Kaya ako, parang okay lang, kumita na makarit ang buhay ninyo, ganyan. Malaki ang kita ninyo. Isang naging approach dyan is that you make gambling something that is done by the rich. Diba? Kasi yung rich, kapag kunwari, natalo yan sa sugal, may pera pa yan, may way pa yan to build themselves up. Diba? Pero pag yung mahirap kasi nalulung sa sugal at masisira talaga buhay niyan. Pag wala na yung pera, pag wala na yung source of income and whatever, ganyan. Okay? So yun yung problem, Ngayon, ang tawag dito, yun yung kunwari, yung China naglagay siya ng Macau, doon pwedeng magsugal, pero doon ka lang magsusugal. So, regulation has been the answer of so many countries pagdating dyan sa sugal na yan. Okay? Ngayon, under BBM administration, they do not really have the concept of regulation anymore. Okay? And that is the difference between PRRD and BBM with regards to their attitude dun sa gambling. Kasi yung BBM administration, halos i-deregulate na nila yung online gambling Everyone can access it. Because when you try to regulate yung mga sugal-sugal na ganyan, ang iisipin mo dyan, mga barrier to entry. In fact, pag kunwari nagpunta ka sa Casino Filipino, yung mga casino, pag nagpunta ka dyan, di ba kailangan naka-get up ka, hindi ka pwede naka-short, hindi ka pwede mukhang mahirap. Diba? Ay, hindi ko alam kasi hindi ako nagkakasino. Ganon, may desk code. May desk code siya. Well, nag-try ako once. Alam mo, totoo ka dyan, Joey. Meron niyang well, it's not biological because it's in your neural pattern in your brain. Nag-try ako mag-slot. Binabore ako. Hindi ko ito maintindihan. Anong point nito? Meron talagang klaseng utak ang na-hatch na-attract sa tulog. Oo. Kasi talaga ako, hindi ko siya maintindihan, girl. Talagang, unang-una ang ingay. Maingay kasi sa casino Ang ingay ng casino. So parang, pag na-attract ka daw dun sa tunog, it's very likely na maa-addict kayo. Yung magaganon. Talaga. So, alam mo yan, meron yung, you built up a lot of experience in your life that made you addicted to that kind. Oo. Kasi ako talaga, hindi talaga ako
I tried once and then siguro 1,000 pesos. Oo. Nawala na, sabi ko, yun na yun? Putang ina, sabi ko. No! Walang dating. Walang thrill. Wala siyang thrill. Nanghinayang talaga ako. Pero kasi may mga tao kasi na nanghinayang, tapos ang ano kagad ng utak nila is, kailangan kong bawiin. Oo. Yung feeling ko ako wala. Kasi ganun talaga siguro ko pag nawala. Kasi wala na rin nanalo ko. Di na, no? Okay na to. Hindi ganun din. Hindi ganun din. Well, nagtutongits ako. Kaso naman kasi yung tongits very with friends. Kasi yun eh. With friends kasi yun eh. Saka very social. Alam mo yun? Aminin mo, pag magka-card game ka sa casino, karamihan yan, ay tahimik lahat yan. Parang, pero hindi ko talaga maintindihan yung casino. Ewan ko, ikaw ba nagsusugal ka? Hindi. Tawag dito, meron kasi ako experience nung bata kami na kasi marami kami magkakapatid eh. So ngayon, parang even up until now, no, naalala ko talaga, isa dun sa parang pinaka-bonding naming magkakapatid. Kasi yung tatay ko, kunwari nag-attend yung tatay ko ng palarong pambansa, so 1 month yun nawala, ganyan. Di kami, pagka kunwari weekend sa bahay, ganyan, ay tara, bingo tayo, bingo tayo, ganyan. Di nagbibingo kami sa letrang A, sa letrang B, ganyan yung mga ganon. Di ba makulit yung bingo? Pero kami magkakapatid lang, tas kasama yung nanay ko. Girl, iba naman kasi yung bingo na yun. Yung bingo kasi na yun, 25 cents lang. Yung tapos, ko lang, ganon. Maganda kasi sa bingo nun, aminin nyo, pag sugal barkada, kung manalo ka, hindi kayong greedy na, akin lang to. Di ba? Ang gagawin mo talaga, ililibre mo talaga na. Ililibre mo pa yung mga natalo. Oo. So, walang talo. Walang talo. You thoroughly enjoy the kulitan kasi meron ka sa letrang B. Oo. Kaso naman kasi, oo. Yun yung iba kasi yung sugal ngayon. Halimbawa, yung bingo na nilagay sa online. Girl, pag nanalo yung banker, hindi naman i-share sa iyo hindi naman siya i-share sa iyo yung mga nanalo, yung mga natalo mo. So parang and I think that's part of the reason why yung bingo sa barangay hindi nakaka-addict. Kasi you don't feel that you're losing eh. Kasi nga alam mo na ay pagkatapos ito kakain tayo di ba? Ganon. Oo. Yung manlilibre, ayan. Kung sino yung mananalo. Ay, even yung mga betting ng yung ending, di ba? Yung ending, parang pagka merong isang nanalong pinsan mo, parang, huy, nanalo raw ng ending si ganyan. Hala, puntahan tayo kay pinsan, tapos papalibre lahat. Ganyan. Yeah. So, hindi siya accumulative. Alam mo yun, hindi natitrigger yung accumulative, instinct sa ganung sugal. Ay, pag gusto mong sugalan dyan, may Gcash ka naman eh. Go na yan, di ba? Kailangan may overt act yung tao so that yung pupunta sa sugalan ay yung tao talaga na nag-iisip na gusto niyang magsugal. Ganon. Hindi mo siya isasuggest no sa taong hindi naman sugarol. Ayun. Anyway, ikaw, Sas, anong masasabi mo dito? Di ba, you know my position there na tanggalin nyo yan sa mga money app. Tanggalin nyo yung mga advertisement sa daan. Ituring nyo siyang parang porn. Alam mo yun, ituring mo siyang parang porn. Wala tayong problema sa porn. Pero huwag mo na i-advertise yung porn sa EDSA. Diba? Ako, okay lang sa akin porn. Ikaw ba okay lang ba sa iyo, Joey, ang porn? Okay lang ba sa iyo ang porn? Hindi ka naman yung super conservative na tanggalin ang porn sa buhay natin. Carry lang. Pero, huwag mo naman i-advertise sa daan. Huwag mo naman i-advertise sa malapit sa eskwelahan. Huwag mo naman i-advertise sa kung anik-anik. Hindi ba? Na parang,
sabi ni RJ, no to porn, face out. Huwag ka mag-alala, hindi namin pinapa-face out ang porn. Ang sinasabi lang, chill lang porn. Chill lang kami sa porn. Chill lang porn. Ako, okay sa akin ang sugal, pero personally, hindi ako nagsusugal. Ang gusto ko lang, wag mo siyang, do not keep on making it bigger than what it is. Ngayon, if kung hindi ka naman mapigilan na gusto mong negosyo mo ay sa sugal, huwag mo naman i-advertise sa daan, huwag mo i-advertise in public, don't make it easy for people. Kasi that is a business na wala namang return sa mga tao. For me, ako talaga, if it's a business, dapat may value in return. Wala namang value nire-return yung sugal other than dopamine rush. So, correct. So, dapat, yung mga ganyan na pang-addict kasi yan eh. Addicting kasi, like sex, like porn, ganyan. It just thrills our pleasure-seeking nature. Alam mo yun? Correct. And I'm all for that, baby. Pero, wag niyong, imagine if you keep on, kasi, yan eh, magkakaroon ng dulling effect eh. If you keep on exciting your pleasure seeking. So, dahil dulled ka na sa sobrang pleasure seeking, you would like to experience more pleasure na mas bongga pa dun sa dati. Kasi yung normal, kasi pleasure, it builds new baseline, ha? It builds new baseline. Like food. No? Pag ikaw kain ng everyday, mawawala na sa iyo yung lasa ng pagkain, and then you would seek different in order just to keep on tama ito si Patricia, diminishing returns. That's the law of diminishing returns, which is a universal law, no? Tapos you would like to keep on feeling it in, tapos hindi mo na mahanap yung, kasi usually kasi mga pleasure seeking, nostalgic kasi yan eh. We would like to return to that moment that we felt the first kind of, gano'n. Aminin nyo, karamihan ng pleasure, yung, putang ina, ang sarap pala nito. Di ba may pagkain, di ba? Hindi mo ng pagkain, putang ina, ang sarap pala dito. Tapos, kukain ka uli. Tapos hanggang darating sa point na hindi mo na, hinahanap mo yung exact feeling nung moment na una mo siyang natikman. Tamis ng unang gata. Tamis ng unang halik at ng lahat. Aminin nyo yan. Diba? Kaya dapat talaga, merong talagang palugit sa lahat ng pleasure seeking para makuha mo yung the same kind of feeling. Kailangan talaga mag-break ka sa mga pleasure seeking. Kung gusto mo makuha talaga yung the same kind of ganon. Yung umami. Pero yung iba di ba yung parang delayed gratification kasi para yung kasi the real yung hinahanap mong feeling kasi it's only going to happen when you first experience it. Yung aminin nyo, nung una kayong nagdukit, parang, oh my God, ang sarap pala nito. Bakit ganito? Meron palang ganito. Aminin nyo. Tapos, hinahanap mo yung ganong same feeling, pero it cannot be recreated kasi nga, the more that you do it, the more na yung pleasure, nagdadal siya, napupurol yung pleasure, Kaya nga, aminin mo, di ba, yung mga tipo, ang tagal-tagal nyo yung nagdudukit, tapos nagdukit ka uli, yung parang kang virgin uli. Di ba? Parang ganun yung sa sugal, sa inuman, ganyan. Parang ako, ang tagal-tagal ko hindi umiinom ng wine. Tapos uminom talaga ako ng uli ng wine. Yun talaga yung taste buds ko. Buhay na buhay. Buhay na buhay kasi ang tagal lang hindi nakatikim ng wine. Sabi ko, ang sarap. Saka ubus talaga ako ng isang bote. Alam mo yun? Ubus talaga ako ng isang bote. Ako lang mag-isa mo, akong pangan. Ako lang mag-isa. Saka ubus ako ng isang bote. But keber. Pero, doon mo nararamdaman yung kung ano yung sarap na hinahanap ko nung paulit-ulit. Natikman ko siya. So, ibig sabihin, matitikman mo uli yung sarap na yun. Pero, kailangan ka mag-take break.
Kailangan mag-take. This is a bit more morbid. This is a bit morbid. But it's the same principle. Kita mo yung mga serial killer, di ba? Pag nakita mo yung ano nila, nagkakaroon sila ng break. Di ba pag nakita mo yung ano nila na yung continuity ng ginagawa nila. Tapos magbe-break. May mahabang break. May mahabang break. Diba nga inaabot ng dekade, di ba? Yes. Dekada, tas babalik uli sila. Kasi nga, nagdadal kasi yan eh. Siyempre, parang kang paulit-ulit mong ginagawa. So parang sila, nawawala na sila ng, ano ba to, ganyan. Tapos, hinahanap nila yung unang sarap. Tapos, babalik uli sila. So may delay. So, na-refresh uli yung ano nila. Nakuha na uli nila yung excitement. So, babalik ka dun sa process. So, kaya ganun ang eksena dun sa sugal. Na yung iba, aminin ninyo, alam to na mga gumagawa ng sugal apps. Meron ka ba mga viewers na gumagawa ng sugal apps? Ang ginagawa talaga niya, kasi may algorithm yan, titignan ko magkano tinataya nito, paano-ano. Ganyan. Tapos, patatalunin ka, ganyan. Tapos, pananalunin ka ng ano na yan? Naka-algorithm, may ano na kayo yan, algorithm chorva. I know someone na malalaki yung mga transactions niya. For the first time, nag-try siya na sabi niya, meron akong dito, malaking pera na po pwedeng i-gamble, ganyan, malaki. Pagkatapos, alam mo, nanalo siya, sa first try niya, nanalo siya ng 35,000. Kasi nga nakita yung mga transfers niya, yung mga transactions niya, malalaki. Malaki. Lalo na, kasi sa casino, halimbawa yung mga, sabihin natin hindi yung slot machine, kasi yung slot machine talaga, nakaprogram ng algorithm yan. Pero yung sa mga casino, halimbawa yung mga card games, ganyan, tinitingnan talaga kung magkano yung dalawang pera, magkano yung tinataya mo, ganyan, etc. Tapos, naka-ano na yan, may computation na yan, pananalunin ko to ng ganitong kalaki. Tapos, ikaw naman, syempre, nanalo ka, kasi nga, sugal is luck, di ba? Tingin mo, luck. So, I'm lucky. We always want to feel lucky. We always want to feel exceptional na tayo lang ang anak ng Diyos. So, feeling mo at that moment, nung nanalo ka, thank you, Jesus. Di ba? Napaganyan ka, thank you, Jesus. Pero gaga, hindi si Jesus nagpanalo sa'yo. Pinanalo ka ng sugal para ma-entice ka. So, ma-entice ka na magtaya uli at babawiin yan ng nagsusugal sa'yo. Pero dahil na-imprint na sa'yo na, ay po pwedeng manalo. So, let me try again. Nagets nyo na? Deregulated talaga yan. Kasi dati, wala ka makikitang advertisement ng sugal sa mga major highways and even sa makikita ng maraming tao. Bax, pati sa Fiesta, merong booth ng mga online gaming. Mga Fiesta to. Aminin ninyo actually, ang nangyari dun sa online gambling, alam kasi nila na ang mga Pilipino ay addict sa social media. Kasi tayo sugar. Mahilig tayo sa sugar rush, which is actually the same principle. No? Kaya tayo madaling ma-addict sa social media. Dahil nga, we have a sweet sugar consumption natin. Yes! Yan ang napansin ko Yan ang napansin ko. Kasi yung jowa ko ex-jowa ko, hindi siya mahilig sa matamis. Well, hindi rin siya na-addict sa hindi rin siya na-addict sa social media. Tingnan niyo yung mga hindi mahilig sa yung mga hindi nakaka-addict ng mga pagkain or yung hindi talaga tayo, talagang we are saka pa tayo, mahilig pa tayo sa dramatic, alam mo 'yan. Well, it's not because of our DNA, but because we grew up, we accumulated that kind of pattern in our lives. That's why it's very hard to remove it. Okay? That's why it becomes biological kasi it becomes part of your neural pathways. Okay? It becomes part of your neural pathways. So ngayon, itong mga sugal-sugal na to, nakita nila na yung mga Pilipino addict sa internet.
Oo. Well, mataas talaga yung propensity ng Pilipino na magsugal kasi nasa kultura nga yung sabong nga di ba? Yes. Ngayon kasi, yung mga sabong, yung mga casino, ganyan, malaki yung barrier of entry. Sa mga casino kasi, required sila na magkaroon ng tumutodo na to, kailangan mo tong ilista na to sa anong tawag doon? No gambling list. Ano yung blacklist? I-blacklist nyo na to. Or pwede ka ipa-blacklist ng kamag-anak mo. Ano yun? Girl, sa online, wala nang blacklist. Unless na ikaw mismo magpapa-blacklist. Girl, ang dali-dali namang i-overwrite yan. Kumuha ka ng sabi ko, halimbawa ako, binlacklist ko yung sarili ko. Sabi ko kay Joey, bayaran kita, i-register mo ko ng SIM card. O, di ba kala? Di meron na akong At marami nagbibenta ng ng registration ng SIM card even now. Marami yan, may ang dami niyan sa online. Hindi nga lang di ba sabi nila yung gambling may ID. Baka may marami nagbibenta ngayon ng ID. Online, PhilHealth yung ginagamit nila kasi yung pinakamadali atang. Madali. Hindi ba? Alam mo mga tao, hindi lang Pinoy yan. Ang mga tao, pag na-addict yan, gagawa ng paraan yan para ma-overturn lahat ng obstacles sa buhay. Hindi yan ang sinabi sa akin, Fletch, ng isang kakilala kong gumagawa din. At alam kong gumagawa siya. Siguro kapag highly regulated na online gaming, probably. Kasi i-audit yung system ninyo I-audit yung system ninyo Dito sa Pilipinas. Nasa Europe. Lalo na nasa Europe ka. Nasa Europe ka Alam ko sa Europe meron diyang kaya mahina ang gambling sa Europe. Gambling addiction. Hindi, mahirap talaga siya kasi ino-audit ang system. Kaya pag nakikita mo yung mga casino sa Europe, hindi ganun kalalaki. Hindi katulad sa US, ang lalaki ng mga casino, mga ganyan, bonggang-bongga. No? Pag pumunta ka ng casino sa Europe, parang, casino, ganyan, parang, casino. Pag pumunta ka ng Las Vegas, casino. Pag pumunta ka ng Macau, casino. Pag pumunta ka ng Okada, casino. Meron ka talagang isang buong eksena ng casino. Pero yun, ino-audit yun, friend. Kaya dyan sa Europe, hindi ka po pwedeng gamitin mo yung ordinaryong eksena. Oo. Tsaka parang, Sir Fletch naman, yun nga, sabi nga ni Bridex, loto nga dito. Loto nga dito. Hindi mo napipredict yung loto. Pati loto, ano ka ba? Ano yan? Ikaw ba, may business ka ng gambling, you will leave it all to chance na magbabankrupt ka? Business yan. May algorithm yan. Sinong tanga? Ikaw magtatayo ka ng casino? You will leave it all to chance kung ikaw ay kikita o hindi? Ano yan? Ang gambler, yung player. Pero yung may-ari na casino, hindi siya gambler. Businessman siya. Although, sabi ni Sir Fletch, lahat po yan certified. Yeah, I think so. May nakita ko yung requirements ng IGL. They need to parang pass certain kinembot. Meron sila talaga mga tapos na-override yan. Na-override yan. Hindi ako maniniwala sa isang gumagawa ng gambling app na sasabihin niya wala tong algorithm. This is purely chance. Ulul, there's no such thing as randomness ex nihilo. That will violate the rules of physics. So, at saka yun nga. Ini-encourage mo pa yung mga tao na magsugal dahil wala tong daya. That makes me curious na why are you? Why are you? ATM machine, 'di ba? So parang tingin mo online walang magtatayo ng kahit anong sugalan na hindi niya ikokontrol ang algorithm. at ang daming online sugal na hindi registered. Ano to, Utopia? Ano
Welcome to Utopia. Ako, ikaw. Sige nga, does it make sense? Magtatayo ka ng sugal, ng pasag. The poor are the worst when it comes to addiction because they believe they will win. Exactly. Kasi nga, may behavioral yan eh. May behavioral mathematics yan. Kaya madali kang maano. Kasi nga, yan. Of course, ang target talaga ng sugal is yung mga taong desperate, may sense of addiction. Pero kasi the thing is, maraming ganyan tao. Kaya kumikita ang sugal. Pero that's the thing. Hindi you cannot convince me na a businessman will put up a gambling business na wala siyang say sa algorithm ng kanyang business. Sinong tanga yun? Kumikita ka lang dahil may tumataya. You would like them to actually to make tayo. Dahil hindi, mamumuhunan ka. Saan mo kukunin yung pambayad mo nung pagnananalo? Ang laki-laki ng mga premyo dyan, ha? Kaagad, di ba? Win 1 million. Di ba? Win 1 million. Win. Well, ano yun? Gusto. Well, I would say that yung mga measures, yung mga mechanism in order to keep the randomness of the game in check is possible. Kasi yung sinasabi kasi ni Sir Fletcher, that's part of the rules. I understand. Yun yung nilalagay nila sa rules. Okay? Yun yung nilalagay nila sa rules. However, how can you trust this administration that they are really going to abide by the rules? And the way they approach nga itong sugal, they allowed it to be accessible to everyone. Doon pa lang wala ng regulation eh. Doon pa lang wala ng Ang niyan, may rule ka, but the thing is, iba dun sa audit na ipipresent mo, iba yung i-implement mo. Bakla pag papasa ka sa audit. Audit. Ang audit ba? Araw-araw ba yan? Minuto? Hindi ba? Diyos ko Lord. At meron ka nakakunsyaba dun sa auditing. O kailan ba ang audit namin? Para pag nag-audit, clean. Ano ba? Hindi. Syempre, yun na yung sige, audit mo kami from February to January. Kasi dito gumagana yung yung RTP principle na sinasabi ni Sir Fletch. Ayan. Dito gumagana yan. Papasa siya. Of course. Hindi, alam mo, kung businessman ka, kailangan maging tuso ka. Lalo na kung ang business mo, gambling. You will abide by the rules? Ano yan? So, isa lang manalo dyan, matsambahan ng isa na manalo ng 1 million sa isang araw. Baka wala ka na. Tapos na yung business mo. Ayun. Tapos na yung business mo. Kaya kita mo, di ba yung sa loto nga eh. Minsan-minsan lang yung may lang talaga yan talaga, na matagal talaga yung may mananalo kasi nga ang daming permutations, eklabo. Pero yung talaga, itong ginagawa ng gobyerno ito, na ang sugal advertise sa kung saan-saan. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo, at karamihang na-ad, can you imagine ganito lipunan natin? Epidemya ng HIV, kabataan. Epidemya ng sugalero, kabataan din. Bakla, naawa ako sa future. Kaya sa gaya Joey, pagdating ng panahon, Joey, Mare. Pinag-usapan na natin itong nangyayari ito noong 2025. Tangina, hanggang ngayon. Ito na yung nakikita natin. Business is business. Oo, business is business. For sure. Ayun. Ay, Mami, nakakadismaya kasi minsan nanonood ako ng teleserye. Halimbawa yung yung parang yung
biglang may eksena na pinopromote. Sandali lang anak, sandali lang. O, tignan mo, o, kita mo na nalo ko. Parang, ina nakakadiri. Minimize talaga nila, no? Parang 3 TV series din napanood kong gano'n, na parang inaano yung Bingo Plus. Ito anak yung Bingo Plus, so ito, ano to, pag tumaya ka rito, ganti mananalo, pwede kang manalo. Parang, ano kinalaman niya sa istorya ng teleserye? So, yun. Ayan. Sabi ni Paytots, yes, kaya pala nananahimik sa banyo. He let me control his finances. I have access sa online banking niya nakatulog ako. Pagpasok ng sahod, sige siya kakataya. Muntik nang walang matira sa sahod niya. Sabi ni Paytots. Grabe, no? Ayun. Intermittent reinforcement in the reward system in games is designed to keep you addicted. Ayan. Okay, ayun na nga. Anyway, Nadine Lustre, makinig ka. Kasi Nadine Lustre, tuturuan tayo sa moral-moral, buwisit. Grabe, kakadiri talaga. Anyway, teka, bago tayo pumunta sa iba nating topic, ano lang ang tawag dito, comment naman kayo dun kay sa gandang iniiwasan, si Rizzo Ontiveros. Alam mo ba si Boss Dada, burado sa FB? Why? Kakarisa niya. Ay, girl, nakita niyo ba yung inano ko? Nakita niyo ba yung inano ko ng Facebook? Yung sinabi kong si Risa ay, girl, talagang tinanggal din siya. Sabi ko, sino ba to? Akala, bakit naintindihan niya yung shock po so ibig sabihin talaga, girl, meron talaga diyang nasa loob meron talaga sila mga tao sa loob ng content moderation. Kaso, binalik uli ng Facebook. Hello? Sino ba nag-approve ng death certificate ko, ng proof of death ko sa Facebook, o hindi mga tao nyo rin? Hindi ba? Can you imagine, Joey, ang pwede lang mag-report ng death ko is yung legacy. Yun lang pwede mag-report, yung legacy holder. Hindi siya nag-report, naloka nga rin siya Designate mo, di ba? Yung designated mo lang. Tapos, kaya ayun, na parang, yun ang eksena ng buhay. Legacy contact daw, ayan. Bakit na yung si Dada? What happened? Ngayon, sa, ang tawag dito, si Boss Dada, ang ingay niya dun sa page ni Rizzo Ontiveros. Inaano niya, nangyari, sagutin mo si Michael Maurilio, ganyan-ganyan. Ano yung mga sinasabi niya, bakit ganon, inemer, ganyan-ganyan. So, siya, tapos post siya ng post na parang, Rizzo Ontiveros, magsalita ka, ganyan-ganyan. Ang dami mo ng record na nagtatanim ka ng mga witnesses, ganyan, pang ilan mo na to, ganyan. Hindi niya tinitigilan. Ayun, binura siya sa Facebook. Binura siya sa Facebook, sabi ko, Boss D, hindi na kita nakikita. Sabi ko, ganun, binlock mo ba ako? Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi niya, sira. Na-take down yung Facebook account ko. Tapos gumawa siya ng bagong Facebook account. I-take down din agad. Kasi connected daw yung Facebook account niya, yung Boss Dada niya, dun sa nauna na nilang tinake down na page. Or hindi na bayaran. Feeling ko nagkakalaglagan yan Kasi, ang lakas ang loob ni alias Rene. Diba? Na bumaliktad. Hindi rin naman siya hawak nila ng kampo ng KOJC ngayon. Wala siya ngayon sa ng KOJC ngayon. Hindi ba? So, feeling ko, may nagkakalaglagan dyan, tapos baka magpapabango kay Sarah. Marami sila dyang involved. Marami dyan silang involved, no? Ano talaga yan? Yung mga nabanggit, ito ay hindi tsuri, charot. Yung mga nabanggit ng mga pangalan, sabi ko, in fairness, sabi ko, alam ko na yung mga sinabi niya doon. Yung skeleton ba? Skeleton. Yung meeting, ganon. 2023 pa. Tapos, pero, hindi ko to sasabihin, pero, hindi ko sasabihin to, kasi baka malaman ang kalaman. Ngayon, yung karamihan dyan,
Pero feeling ko rin, baka merong Avengers project. Charot! Ngayon, kasi merong may mga meeting, nakakarating sa akin yung mga nilalaman ng meeting. Yung nilalaman ng meeting, biglang, may eksena. Sabi ko, may eksena itong mga nilalamang meeting. Tapos biglang magkakatotoo yung mga tipo, gusto nilang pabagsakin ako, saka yung best friend mo. Yung mga ganyan. Ano ba itong mga vloggers na to? Anong gagawin natin dito? Hindi pa ba ito? Tapos yung sa meeting na yung naghahanap sila kung sino ba yung pagtatapat sa akin. Sino ba yung pagtatapat, yung pantapat, ganyan. Merong audition. Gusto nila magpa-audition, ganyan. Gusto nilang pagpa-audition. So, may mga nandun sa meeting nyo na nakaabot sa akin ang eksena. Lahat ng mga planning purposes, ganyan. Ngayon, dahil sa mga ganyang eksena, kaya hindi na rin ako nagtataka kung may magkakaganito. Alam nyo na. Yung sinasabi ko, hindi na ako magtataka kung magkakaroon ng ganito. Oo. Tapos, Joe, ano yan? Parang nag-uunahan na. Kasi malapit na yung 2028 So parang, yeah! Pero meron talagang audition. Diba? May audition. Mag-audition na kayo, tapitan nyo si Sas. Lahat, may audition, pati kumukuha din at sila nag-recruit sila from all sides. From all sides sila nag-recruit. At malaki ang TF, di ba, Joey? Sabi ko nga, kung nagkakanap na rin kayo pantapat sa akin, ako na lang kunin nyo. I will attack myself! Gagawa ako ng isang page, ang gagawin ko lang, titirahin ko lang yung sarili ko. Ako na lang kunin nyo. Pwede, no? Pwede. Oo. Diba? Tatapat sa akin, edi ko na lang. True. Why not? Masaya sa 2028, pagpapalapit na yung 2028, even yung mga vloggers, magkakaroon yan ng gera ng mga vloggers. So, basta ako tatandaan ko sino yung mga malaki ang budget, Miss Laika. Tanong mo kay Joey. Joey, sabihin mo kung magkano ang budget. For the per person. Per person? Ewan ko, parang tayo na narinig, 7 million? Di ba may mga ganyan? May tier yun, may tier. May tier. At depende kung sinong titirahin mo. Siyempre, kung ikaw ang vlogger, tapos pag titirahin mo si ganito, ganyan. Siyempre, ikaw, mag-aano ko rin. Puta kayo, marami yung followers, ganyan. Kaya kayo mga followers, maging masugid kayong mag-comment. Kasi nga, para ubusin natin yung pera ng kabilang parlor. Kasi the more matitira yung mga yan, syempre, ikaw ba naman, ikaw ang sumasalo ng bala, tapos syempre, magdidemand sila ng mas malaki ng presyo. Diba? Kaya ako, parang okay lang, kumita naman kayo ng buhay ninyo, ganyan. Malaki ang kita. Alam ko ang terms ng bayaran. Yung, hindi ko sure yung sa bayad mismo, kasi iba-iba sila ng presyo, may tier Tsaka depende kung sino yung handler. Ganon. Pero, meron yung parang, pagka kunwari, umi-effect yung banat mo, at saka pag hindi umi-effect, hindi mo na makukuha yung final payment. Ganon. Hindi mo na makukuha yung final payment. Ayan. So, ngayon talagang, alam mo, ang masakit lang nito, yung bumabahang perang yan sa mga vloggers, galing sa tax ng bayang karamihan. Lalo na yung mga nasa side. Ito yung masakit nung time ni Duterte, yung mga vloggers, wala naman napapala, maliban sa mga donation ng mga viewers nila. Ngayon, iba yung panahon ngayon sa noon.
Tsaka tawag dito, kasi ngayon kasi kaya mo nang i-determine kung kanino galing yung mga trolls. Saka makikita mo naman kapag yung opinion nila or yung stand nila, yung stand nila, yung ideology nila biglang nagbabago. All of a sudden, nagbabago. Mapapansin mo na, yun. Correct. Because there are professionals from all sides. That's the thing. There are professionals from all sides. So ngayon, matatrace mo talaga kung kanino nanggagaling yung attack. And that is something that a lot of people, I don't know, parang, kasi kayo yung mga nasa industriyang yan. So, magkakakilala kayo. So, pagka kunwari, merong bumubuhos na attack, madali lang talaga ma-determine kung kanino galing yun. Ganun. Yung trolling industry talaga. Yung trolling industry, konti-konti lang naman sila dyan Pinakamalakas si Common Sense Inc. Yan, pinakamalakas. Siya yung pinakamalakas yung kay Tangko. 'Di ba yung binan ni OpenAI? Yung binan ni OpenAI. Sila pinakamalakas kasi sila yung parang kailangan ko ng mga trolls, ganyan. Sila yung parang may pinakamakinarya. Ayan. But there are also other groups na hindi level ni Common Sense na it's also very it's not really difficult to determine who hired them. Ganun. And like I said, there are professionals from all sides. Ayun. So, yun lang. Pangmalakasan na kotse, Navara ata yung style ng kotse niya. Sinong inaano nito? Si Coach Jarrett daw. Si Coach Jarrett. Yung may gusto mapala, yun talaga yung kumakalas kasi wala ka naman talagang monetary value by supporting the Duterte. Si TP isa sa last post niya, sabi niya wala siyang napala, ni-reveal ang sarili. Ayan. Ayun, yun lang. So anyway, mag-alas 2 na. So punta na tayo dun sa last topic natin para makatulog na tayo at tayo marami pang mga gagawin. Teka, Sunday na ba? Hindi ba? Saturday pa lang. Hindi, Sunday morning. Sunday morning. Pwede pala tayo magtagal, Sorry. Ayan, kala ko, meeting ko na with my lawyer. Ayun, so, ang tawag dito, it was confirmed, it is already in the news na apparently yung bahay ni PRRD sa Doña Luisa ay na-list na siya for sale. Teka lang, ha? Nakakasad. Ayun. Na-list na siya for sale. Siguro, I don't, well, may isang magandang point na ni-raise kanina yung nagko-comment Kasi ang nagsalita kasi dito, tungkol dun sa property, according to Mindanao Times, there was an interview sa DZRH earlier evening, kahapon, na si Hanilet Avancenia yung nagbigay ng statement. Sabi, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom. It pains time I go in. Ayan, yun. So, yun. So, yun daw yung difficult decision. Citing emotional and security reasons for abandoning the property. Ayan. So, ang nag-statement dito, si Hanilet. So, I'm not sure if it is a decision of the entire family or is it the decision of Ms. Hanilet Avancenia. But nevertheless, whether it is the decision of the entire family or it is the decision of Hanilet Avancenia, nalulungkot ako. Sobrang nalulungkot ako. May dyan ba sila nakatira? Before, si Hanilet, ba dyan ba nakatira? Before na ma-impeach or before or during the Duterte presidency? Parang hindi ko Well, meron akong alam, pero ayan na lang natin yung mga taga Davao magsalita about it. Ganon. Meron akong alam, pero ayan na lang natin magsalita. Sa pamilya kung nalulungkot kayo,
di wag kayo pumunta. O kaya, di pumunta kayo, tapos umiyak kayo. Pero sana mo nyo naman ibenta kasi unang-una di nyo naman kailangan ng pere. Hayaan nyo na lang siya dyan, ganyan. Di ba? Baka kailangan ng pera. Kasi di ba, ang tawag dito, si Inday meron din siya nasabi noon na if ever na kailanganin nila ng pera, magbebenta na lang sila ng property. So, pero hindi, naman, yung bahay na yan is hindi naman mansyon. Although, syempre, mahal yan kasi yung sentimental value ng bahay, yung historical value niyan. Pero, pwedeng ibang property naman, wag na lang yung napakasimpleng bahay na yan. Iwan na lang nila dyan sa bahay nila, di ba? Oo. Yung mga previous presidents kasi, hindi man talaga nagbenta ng nila, family home nila, ng yung home ng president. Ito kasi considered talaga na home ni PRRD eh. Kasi diyan sa nakitulog pa diyan si nakitulog pa diyan yung Prime Minister ng Japan, yung patay na, yung nung dumalaw diyan, nakitulog pa yan. Oo. Hindi ko alam kung nakitulog siya, pero nagstay siya diyan. Matagal yung visit. Hindi ko alam kung nakitulog, no? Ayun. Sabi ni Gabi, it's his home since late 1990s to early 2000s. Ayun. Nakikita pa siya dyan, di ba, Gavino? Nitong recently, may mga pa siya dyan eh. May mga, photo ops na lang yun? Ganon? Kapitbahay sila dyan, kaya I don't think ibebenta nila ito, sabi ni Kumbati Aguila. Nung pagbaba niya ng presidente, diyan pa siya tumuloy eh. May mga pictures pa siya diyan. Saka even yung mga pagpupunta ko ng Davao, sinasabi na si Duterte. Yung lang, parang museum, dami laging tao. Oo. Ang suggestion ni Inday is that to open it to the people. I saw that interview of Inday. Pinost ni Dare to Ask na ganun. So, parang ako feeling ko sa akin ha. If it is the decision of the entire family na ibenta yan. Tapos let's say si Hanilet yung nag-spokesperson sa kanila na ibenta yan. I still want the family to reconsider. Ang sakit sa heart. Kasi parang pag binenta mo kasi yan, hindi natin yung house ni PRRD is a symbol of is a symbol of servant leadership na you don't yung kumbaga parang you live your life as simple as you used to and you do the right thing while in service, ganyan. Hindi mo pinayaman yung sarili mo, hindi mo in-enrich, yung mga ganun. Kahit pa sabihin ng iba, may nagsasabi, hindi, lang yan, ang tawag dito, chene-chene lang ni PRRD yan, marami naman talagang bahay yan, ganyan. But that house has been a symbol of so, para sa akin, may importante pa rin na ma-preserve yun. Kasi, that is the story also that I would rather pass on to the next generation na it's possible to be simple and to be a high-ranking official. Diba? Ayun. Saka nakakasadmi kasi yung kay Miss Ethel Pineda ba yun? Yung post niya. Kasi parang may impact sa mga DDS na naniniwala pa rin na sana makauwi si Duterte. Tapos ibibenta mo yung bahay niya. So parang sumusuko ka na. Ano mo yun? Oo nga Na-reconsider ng pamilya. Ako sa akin ang dating if this is a decision of the entire family if this is the decision of the entire family, sa akin hindi pa rin maganda yung dating Kasi parang, ano ba to? Bring him home tayo dito. Puta, lahat tayo gusto natin siya umuwi, tapos pag uwi niya dito, wala siyang home. Diba? Parang sumusuko na. Parang, sana wag ganun. I don't know ganun yung dating sa akin. Parang, ibenta na yung bahay. Parang, susuko na tayo talaga. I can understand yung I can understand yung parang, merong, it might be something that is painful for the family to see. May mga ganong etchos balungos. Sige, naiintindihan natin yan. Pero kasi meron siyang sinisimbolize sa mga supporters Oo. Meron siya sinisimbolize sa mga supporters So parang, I don't think that is taken into consideration with this decision to sell it. Kasi,
Oo, hindi yan bahay ng lahat ng Pilipino. Pero lahat ng Pilipino na nakipag-rally, to bring PRRD home, and yet you are going to sell the home that is known to all Filipinos to be PRRD's home, 'di ba? Ano sa messaging, may tama sa messaging, hindi maganda. Hindi maganda. So parang ako talaga na-frustrate ako. Na-frustrate ako. And to be honest, nung narinig ko 'yun, talaga ako, naiiyak ako. Pero parang, hindi ka naman kasali, ka naman kapamilya, ganyan. Oo, sige, hindi tayo kapamilya, hindi tayo dyan. Pero, siguro dapat, hindi pa naman nabibili, hindi pa naman nabibente. Hindi pa naman pero, I think we should start, especially the family, should start thinking of legacy, preservation. Oo. Sasabihin ng iba kasi personal yan, hindi naman parang, yep, agree, pero ever since kasi, syempre, sinubaybayan natin si Duterte at isa yung bahay na yan sa symbol kung bakit napamahal sa atin si Duterte. So, alam mo yan, yung parang, sa akin lang, parang, ibenta nyo, inyo naman yan eh. Kaya nang nakakasad kasi parang ano pa tong pili ko na sana makauwi si Duterte. Eh kung yan mismo ba ibebenta na. So parang okay. Sad lang. Ayun, of course there are so many things that has to be considered here, no? Like that I am not going to discuss further, but I am just going to focus on the legacy preservation. Kasi if this going to fall on a hand na hindi naman natin sure kung i-cherish yung history that comes with the house, 'di ba? And parang hirap na hirap nga tayong i-rally yung mga tao para magsama-sama at magkaroon ng mga adhikain na iisa, 'di ba? Hirap na hirap nga tayo i-rally yung mga Pilipino eh. And definitely this is not gonna help. Because I'm very sure a lot of Duterte supporters are going to be broken-hearted because of this. Pag napunta to sa private ownership, pagkatapos hindi natin alam kung anong gagawin dyan. And I think tama yung suggestion ni Inday eh. Ano yun na lang yan, parang i-preserve nyo na lang yung bahay na yan, tapos open it to the public. Anybody can go there, makita nila yung kusina ni Digong, yung ni Digong. Di ba ganun yung ginawa doon sa bahay ni Rizal sa Calamba? Ganun yung ginawa sa bahay ng ibang mga presidente, ni Quezon, sa Baler. 'Di ba? 330. Ayun na nga, sana matuloy na yung pag-limit ng advertisements ng sugal. Make it harder. Pinayaman nyo lang yung mga kabarkada ninyo at the expense of poor people. Yun ang totoo dyan. Pinayaman ninyo yung mga kabarkada ninyo at the expense of poor people. There's nothing more predatory than that. Bakit hindi na lang kayo nagtayo ng mga business na magkakaroon ng value sa mga Pilipino? Gano'n ba kahirap yon? Nakita nyo na, bakit nag-boom yung mga online gambling? That's immediate gratification. Kita mo yung mga mayayaman na nagtayo ng online gambling, yan talaga naisip ninyo na kailangan ng mga Pilipino online gambling? Hindi ba? That's how fucked up our elites are. That's how fucked up. If the elite of the country is fucked up, ay nako. The society is fucked up. Di ba? Kasi imagine, ay ilang naisip ninyo, okay, magtatayo tayo ng online gambling. Bakla, anong value? Where's the value creation? Eh, hindi, naman kami, nag-charity. Bakla, charity is not value for society. Ino-offset mo lang yung kasubaan mo. That's all. Thank you.